Isang lalaki ang umibig sa isang babae sa unang tingin. Yung tipong isang tingin lang, boom, wala na, siya na ang laman ng utak mo. 24/7. Pero ang tanong, ano bang nakita niya sa babae at bakit siya nahulog ng ganito kalala? At higit sa lahat, may pakialam ba ang babae sa kanya o guni-guni lang lahat? Simulan na natin sa umpisa kasi magulo to. Kilalanin natin si Timothy. Isa siyang lalaking walang sariling bahay. Literal. Kung saan abutan ng antok, doon ang tulog. Minsan sa ilalim ng puno, minsan sa tabi ng daan, minsan parang bahala na si Batman. May kakaiba rin siyang hobby. Mahilig siyang tumitig sa magagandang babae mula sa malayo. Hindi lalapit ha, titingin lang. Window shopping, ganon. Dahil kapos sa budget at sa swerte, nabubuhay si Timothy sa mga pagkaing tinapon sa kalsada. Isang araw habang naghahalukay siya ng makakain, bigla niyang nakita ang isang napakagandang babae na papunta sa simbahan. Ang pangalan niya ay Josephine. Yaman sa mga chismosa sa baryo, siya raw ang pinakamagandang babae sa buong bayan. Kaya naman si Timothy, ayon, na love at first sight agad. Wala nang intro-intro. Sinundan niya si Josephine hanggang simbahan. Tahimik lang siya habang nakikinig si Josephine sa sobrang habang sermon ng pare. Pagkatapos ng misa, umuwi na si Josephine at sinundan pa rin siya ni Timothy. Very discreet. Daw, as in parang ninja, hanggang malaman niya kung saan nakatira ang babae. Pagpasok ni Josephine sa bahay, umakyat si Timothy sa isang puno malapit doon at nagmuni-muni habang nakatitig sa mga punong kahel sa bakuran. Habang nandoon siya buong araw, ini-imagine niyang nakatira rin siya roon at umiinom ng orange juice na libre. Nang dumilim na, nagtago siya sa mga dahon. Ang problema, nakita siya ni Josephine sa bintana. Awkward. Kinabukasan, pumunta si Josephine sa lawa para maligo at magmuni-muni. Malungkot siya. Iniiyakan ng kanyang ina na kamakailan lang pumanaw. Pag-uwi niya diretso tulog. Samantala si Timothy, pumasok sa bahay niya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi okay pero tuloy ang kwento. Pinanood niya si Josephine matulog. First time niya itong makita ng sobrang lapit. Sa sobrang hanga, naglagay siya ng paru-paro sa mukha nito, gesture daw ng paghanga. Tapos nagtour siya sa bahay, sinusuri ang bawat kwarto, iniisip kung saan siya matutulog kapag doon na siya nakatira someday. Nang matapos umalis siya na parang multo, walang nakaalam. Kinabukasan, kumakatok na si Timothy sa pinto. Ang ama ni Josephine ang nagbukas at nalaman niyang si Timothy ay bingi at pipi. Naawa ang ama, kaya pinapasok siya at pinakain. Habang busy ang lahat, sumingit si Timothy sa library at naghanap ng librong magpapalapit sa kanya kay Josephine. Kasi syempre libro ang sagot sa lahat. Napansin ng ama na parang may gustong ipahiwatig si Timothy, kaya binigyan siya ng papel. Nagsulat si Timothy ng kung ano-ano tungkol sa pagiging unique. Hindi na-gets ng doktor, gabi na, kainan na. Nandun si Timothy, katapat si Josephine. Pero si Josephine, bad trip at ayaw siyang tignan. Biglang dumating si Paul, isang poging lalaki na type ng ama ni Josephine. May gusto rin si Paul kay Josephine, pero ilang beses na siyang ni-reject. Pilit pa rin siyang lumalapit, pero deadma si Josephine. Habang nagkakagulo, si Timothy naman ay hinahaplos ang baso niya ng parang may ritual. Sinubukan ulit niyang magsulat at sinabi niyang nakikita niya ang hinaharap. Nagulat ang doktor kasi. Totoo raw. Tapos nagsulat pa siya tungkol sa kagandahan ng mga magagandang of use na si Josephine ang tinutukoy pero walang nakaintindi. Para patunayan ang kapangyarihan niya, ginawang singsing ang kutsilyo ni Timothy. Gulat ang lahat. Maya-maya ibinalik niya ang kutsilyo. Mas lalong naguluhan ang lahat. Sinulat pa niya na siya raw ay anak ng Diyos. Tahimik ang buong mesa. Kinabukasan, nagkasakit si Josephine at pinayuhang magpahinga. Pagtingin niya sa bintana, andoon na naman si Timothy, nakatitig. Nagkatitigan sila sandali. Nang papalapit na si Timothy, isinara agad ni Josephine ang bintana at nagtago sa kusina. Pero makalipas ang ilang sandali, pumasok si Timothy sa bahay, inilagay ang singsing sa daliri ni Josephine at pareho silang napaupo, walang imik at kumain na lang. Dahil minsan, kapag hindi mo alam ang gagawin, kumain ka na lang. Makalipas ang ilang araw, nagising si Josephine at bumalik sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa paligid at naisip, grabe, kailangan na talaga ng general cleaning dito. Pero bago pa siya makahanap ng walis, napansin niyang palabas na si Timothy. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit, pero sinundan niya ito. Si Timothy tuloy-tuloy lang ang lakad. Walang lingon-lingon, walang explanation. Eventually, nakarating sila sa gitna ng gubat, kung saan may maliit na bahay na parang pang fairy tale pero low budget. Pagpasok nila, may nadatnan silang pamilya.
Ang tatay ay si Joseph, ang nanay ay si Mary, at may anak silang babae. Pagkakita kay Josephine, agad siyang pinagbihisan ni Mary, parang, "Ate, mukhang kailangan mo to." Maya-maya, sabay-sabay silang kumain. Siyempre, hindi papahuli si Timothy. Nagmagic na naman. Kanya-kanyang tanong ang lahat. Ano na naman to? Pagkatapos kumain, bigla silang pinapunta sa isang pribadong kwarto, habang ang pamilya naman ay lumipat sa kabila. Dapat sana sasama ang anak ni Mary, pero sabi ni Joseph, "Doon ka na sa iba." Lalong naguluhan si Mary. Bigla na lang sinabi ni Mary na umalis na sila sa bahay niya. Walang paliwanag, walang closing remarks. Kinuha niya ang anak niya at pumasok sa kabilang kwarto. Samantala, may anak pala silang lalaki at si Timothy naman ay inutusan siyang samahan si Josephine paakyat. Yes, parang sleepover na walang consent. Kinabahan si Mary at sinabi sa asawa niya, "Baka ma-in-love yang anak natin sa babaeng yan." Kaya naman, umalis sina Timothy at Josephine, mas malalim pa sa gubat. Doon, naghunting si Timothy at bumalik na may karne. Pagkakita ni Josephine, halos manginig siya. "Hindi ko kakainin yan!" Sigaw niya. Sinubukan niyang umalis pero deadma si Timothy at nagluto pa rin ng dinner niya. Good on his life. Kinabukasan, umalis ulit sila. Sinubukan siyang kausapin ni Josephine pero si Timothy walang imik. Tahimik lang. Sa tagal nilang magkasama, napansin ni Josephine na parang hindi na siya makakatakas, kaya naghintay na lang siya ng tamang timing. Isang araw, inalis sila ng mga magnanakaw. Kinuha ang mga gamit nila at nasugatan si Timothy. Doon na-realize ni Josephine, ay, wala pala siyang powers. Hindi siya anak ng Diyos, filingero lang. Naglakad sila hanggang sa isang baryo. Habang kumakain, nag-isip si Josephine ng plano. Kaya bigla siyang sumayaw, isinama si Timothy, at sa gitna ng sayaw, hinalikan niya ito. Si Timothy naman syempre kinilig. Mission accomplished. Gabi na, nagsuggest pa si Josephine ng isa pang act para mas lalo siyang maniwala. Kinabukasan, bumalik sila sa gubat. Napansin ni Josephine na mahimbing ang tulog ni Timothy. "Ito na to," sabi niya sa sarili. Tumakbo siya palayo na parang nasa teleserye. May narating siyang bahay at kumatok. 2 lalaki ang nagbukas. Ikinuwento niya ang lahat at paulit-ulit na nakiusap na ipaalam sa tatay niya. Pero dumating si Timothy at biglang sinabi, "Delikado kayo dito. Sasaktan kayo ng 2 to." Natakot si Josephine, kaya tumakbo ulit silang 2. Napunta sila sa isang lawa at naligo kasi syempre pagod. Pagkatapos umakyat si Josephine sa gilid ng bangin at sinabi, "Kung anak ka talaga ng Diyos, iligtas mo ako." Tapos dagdag pa niya, "Hindi ka anak ng Diyos, nagpapanggap ka lang." Masakit. Sobra. Umiyak si Timothy at naglakad palayo, wasak ang ego. Nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Nang gabing iyon, napansin ni Josephine na lumalala ang sugat ni Timothy. Pinilit niyang ipagamot ito. Dinala siya ni Timothy sa bahay niya kung saan may matandang lalaki. Tinanong ng matanda kung sino si Josephine. Sagot ni Timothy, "Girlfriend ko." Awkward silence. Tinanong ni Josephine, "Tatay mo ba siya?" Tahimik si Timothy, as usual. Nagpatuloy ang biyahe. Paulit-ulit na sinasabi ni Josephine na kailangan niya ng doktor. Sa wakas pumayag si Timothy. Pero pagdating sa doktor, dumating ang pulis, arestado agad si Timothy. Nakabalik si Josephine sa kanyang ama na sobrang saya. Si Timothy naman ini-interrogate. Ipinagtanggol niya ang sarili. "Malungkot siya nung makita ko." Dinala si Josephine sa presinto. Ipinakita ng pulis ang singsing at tinanong kung kilala niya. Nag-alangan siya pero sinabi ang totoo. Sa korte, ikinuwento niya ang lahat. Paglabas ng courtroom, nagkatinginan sila ni Timothy at nagngitian. Nakulong si Timothy. Doon niya napagtanto ang lahat ng mali niya. Kinabukasan, umamin siya sa lahat at sinentensyahan ng 12 taon sa kulungan. Pag-uwi ni Josephine, nalaman niyang buntis siya. Nanganak siya ng anak ni Timothy. Isang beses, binisita niya si Timothy sa kulungan at sinabi ang balita. Masayang-masaya si Timothy. Pagkatapos ng huling pagkikita, umalis si Josephine at doon na nagtapos ang kwento.